Ka-Express, isang bagong viral practice video ng Gilas Pilipinas ang sumabog sa social media at grabe ang hype. Kitang-kita sa footage ang buong Gilas pool na sabay-sabay nag-ensayo, high intensity, mabilis ang galawan at ramdam ang chemistry. Pero ang mas lalong nagpasabog ng excitement, ang posibleng solid first five na binubuo ni Junmar Fajardo, Justin Brownlee, AJ Edu, Dwight Ramos at Kevin Kembao. Sa video makikita ang kombinasyon ng size, shooting at versatility. Nasa gitna si Junmar bilang anchor sa ilalim, habang si JB ang all-around leader. Si AJ Edu nagbibigay ng defensive presence. Si Dwight, steady sa perimeter at si KQ, fresh from a big game sa Korea, ready magdala ng energy at scoring punch. Mas lalo pang lalakas ang lineup dahil inaasahang darating ngayong araw si QMB, ang 6'10 big man na may Pinoy blood, at magdagdag ng haba at interior defense, isang crucial boost, lalo na laban sa malaking koponan tulad ng New Zealand All Blacks at Australia Boomers. Excited na rin si Dwight sa pagdating ni QMB dahil malaking tulong ito sa frontline depth ng Gilas. Sa nakaraang windows, naging hamon ang size at rebounding laban sa Oceania squads. Ngayon, mukhang mas kompleto at mas handa ang ating national team. Ka-Express, malaking development para sa Gilas frontline. Sa isang biglang pero magandang balita, Quentin Malliora-Brown ay nakatakdang magsuot muli ng Philippine colors sa second window ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Ibig sabihin, tuloy ang kanyang paglalaro laban sa New Zealand at Australia. Eksaktong reinforcement na kailangan ng national team sa ilalim. Ayon sa ulat ng Spin.ph, naayos na ang dating komplikadong sitwasyon matapos ang renewed efforts ng stakeholders. Ang mga concern na una umanong lumitaw tungkol sa additional requirements ay na-resolve na at malinaw na ang daan para sa kanyang availability. May papel din umano ang isang key figure na dati na niyang nakatrabaho sa Pilipinas para maayos ang usapan at ma-secure ang kanyang pagbabalik. Kinumpirma rin ni Gilas head coach Tim Cone na posibleng dumating si Malliora-Brown sa training base ng team sa Inspire Sports Academy ngayong Huwebes o Biyernes. Mahalaga ito dahil limitado ang preparation window bago ang laban kontra New Zealand. Kasama ni QMB sa frontline rotation sina Junmar Fajardo, AJ Edu, Carl Tamayo, and Justin Baltazar. Ngunit ang pinaka-aabangang kombinasyon, ang posibilidad ng triple tower look, Malliora-Brown, AJ Edu, and Junmar Fajardo. Isang lineup na may laki, haba at physicality laban sa traditionally strong frontcourt ng New Zealand. Strategically, malinaw ang signal. Gilas is loading up sa interior. Sa crucial second window na ito, bawat rebound, bawat rim contest, bawat defensive stop ay magiging mahalaga. At sa pagpasok ni Malliora-Brown, mas tumitibay ang defensive spine ng koponan. Ngayon ang tanong, handa ba ang Gilas gamitin ang triple tower bilang primary weapon kontra New Zealand? Gilas enters the second window of the FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers with a reinforced front line. At sentro ng balita ang confirmed availability ni Quentin Malliora-Brown. Ang laban kontra New Zealand ay hindi basta tune up. Ito ay critical positioning game sa group standings. Kaya ang pagpasok ni QMB ay hindi lang dagdag tao. Ito ay structural adjustment sa game plan ng Gilas. Ayon sa update na unang lumabas sa Spin.ph, naayos na ang usapin sa pagitan ng kampo ni Malliora-Brown at ng Federation. May mga concerns na lumitaw tungkol sa additional requirements, pero matapos ang pag-uusap at stakeholder intervention, nagkaroon ng malinaw na resolution. Importante din ang arrangement na nagsisiguro na ang kanyang mother club na Chiba Jets ay hindi maapektuhan sa future availability management. Kinumpirma rin ni head coach Tim Cone na maaaring dumating si QMB sa training base sa Inspire Sports Academy sa loob ng linggong ito. Ang timing ng arrival ay mahalaga dahil limitado ang preparation days bago harapin ang physical at disciplined na New Zealand squad. Sa current pool, kasama ni QMB sina Junmar Fajardo and AJ Edu sa frontline rotation.
Dito nagsisimulang mabuo ang konsepto ng triple tower. Si Junmar ang low post anchor and offensive stabilizer. Si AJ ang mobile rim protector at help defender. Si QMB naman ang energy big na kayang mag-switch in short bursts at magbigay ng rebounding insurance. Sa Express Info Lens, ang pangunahing epekto nito ay depth and match-up leverage. Kilala ang New Zealand sa structured half-court offense and disciplined rebounding. Kung kulang sa laki ang Gilas, mabilis itong mabubuta sa second chance points. Ngunit sa kasalukuyang build, may kakayahan ang national team na mag-field ng mas malalaking lineups nang hindi sinasakripisyo ang defensive coverage. Hindi pa ito usapin ng starting 5 announcement. Ang mahalaga ngayon ay confirmed availability and timeline integration. Sa pagdating ni Mayora Brown, mas nagiging malinaw ang blueprint. Control the paint, protect the rim, win the rebound battle. Ang susunod na tanong, gaano kabilis maisasama si QMB sa rotation bago ang tip-off kontra New Zealand? Ngayon na-confirm na ang availability ni Quinton Mayora Brown, malinaw na ang direction ng Gilas laban sa New Zealand. Palakasin ang interior control. Sa second window ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers, hindi pwedeng manipis ang frontline lalo na kontra sa isang team na kilala sa physical screens, disciplined spacing, and strong rebounding presence. Kapag pinagsama sina Junmar Fajardo, AJ Adu, at Mayora Brown, nagkakaroon ang Gilas ng tatlong distinct roles sa loob. Si Junmar ang primary low post option and defensive rebound anchor. Si AJ ang weak side shot blocker and mobility defender na kayang mag-cover sa pick and roll situations. Si QMB naman ang energy big na kayang magbigay ng high motor minutes, box outs, loose balls, and hustle plays na madalas nagdedesisyon ng close games. Ang konsepto ng triple tower ay hindi nangangahulugang sabay-sabay silang nasa court buong laro. Sa halip, ito ay tungkol sa rotation, flexibility. Maaaring gamitin ang twin big alignment sa stretches kung saan kailangang kontrolin ang boards. Maaari ring stagger ang minutes para laging may fresh rim protector sa loob. Ito ang tactical advantage na hinahabol ni head coach Tim Cone. Sa defensive end, ang objective ay simple. Limit second chance points at i-contest ang drives. Sa offensive end, maaaring bumukas ang high-low opportunities and inside-out ball movement. Kung ma-establish ang paint scoring, mapipilitan ang depensa ng New Zealand na mag-collapse, na magbibigay ng open perimeter looks para sa shooters ng Gilas. Mahalaga rin tandaan na maikli ang preparation window. Ang integration ni QMB ay kailangang mabilis at malinaw ang role definition. Hindi